Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo itong gagawing refrigerator na Sanyo. Ang problema po nito ay hindi siya lumalamig. Bali, tiningnan ko na po itong refrigerator na ito. At nakita ko nga na may leak yung kanyang condensing unit. Kaya ang akin pong gagawin ay ating papalitan ng condensing unit. So, nakabili tayo sa ating mga kaibigan na nagkakalakal. At ito yung gagamitin natin. Susukatan natin sa ayon dun sa haba ng ating gawin. Kapag ako ay nagre-recall ng mga ganitong refrigerator o kahit na anong klaseng brand ng refrigerator, ang tinitingnan ko ay yung watts. Meron siyang ayan. Meron siyang 90 watts. So dyan ako dumidepende para makakuha ko yung tamang sukat na ilalagay ko sa kanyang condenser. So kukuha ng 22 feet. Bali ang isang buo ng medida, 5 feet po ang isang ganito. So kukuha tayo ng 22 feet. Yan, 10 ganito. 15. 20. So yan, ang ganito, 22 feet. Bali 22.3 ang eksaktong sukat natin sa ating tatabasin. Inihanda natin yung ating grinder at puputulin natin tong condenser. Magpo-proceed na tayo ng pagka-blasting gamit yung ating nitrogen. Lilinisin natin siya ng ating chemical na panglinis. Ito, subo ko na to sa pagdating sa pagpa-blasting. Talagang ito ay garantisadong magaling. Bali, sinali lang natin dito yung ating 141B at ito ay bali pangatlong blasting na natin. Lakas. No. Dagdagan pa natin para talagang malinis na malinis itong ating condenser. Ayun. So abangan ulit natin dito sa lalabas. So ayan, malinis na. Okay na yan. Lalabas natin tong compressor para makapag-flushing tayo ng maayos sa ating evaporator section para siguradong malinis natin yung kanyang connection dito. Yan, yung overload protector at saka kanyang relay dito. Yan, tandaan lang kasi naputok to eh. So yun, meron siyang lock dito, yan. Tanggalin lang natin yan. Tanggalin natin. Bubunutin natin itong kanyang suction line para ma-flushing natin. May pressure pang lumalabas. Bulutin na rin natin to. Discharge line niya at saka itong service valve. Papalitan natin na iba. Kaya kahit na napasingaw muna,
Hindi na iwasan na may nasirit pa rin kasi may naiiwang kuryente pa sa loob yan. Tandahan lang at medyo mainit. Gamit itong ating malinis na cup. Titingnan natin yung kanyang langis kung maganda pa. So yun, malinis naman, wala siyang indication na may tubig kasi nga hindi naman butas yung kanyang evaporator section eh. Mapansin natin yung kanyang rubber, ayan oh. Wala na to, ayan oh, masira na, ibig sabihin eh mahina na. Palitan natin yung mga guma na yan, ayan. Yan, napalitan na natin. Bali, 4 na guma yung pinalitan natin. Kuha natin ng bomba yung compressor. Titingnan natin yung kanyang bomba. Kung hindi siya bumubomba na langis. So, yan. Hindi siya bumubomba na langis. Okay na. Ayun, lalagay tayo ng access valve dito sa ating suction line. Ayan, napakita ko sa kanya kung gaano katibay sa init. Ayan o. Ayos. Dating practice, inihiga natin para magandang mag-flashing. So magpo-proceed na tayo. Tumutulo na siya, yan. Unang arangkadahan pa lang yan. Bali pangatlong pasok na ng ating 141B dyan. Matagal itong mag-flashing dito sa evaporator section kasi nga maliit yung kanyang capillary tube. Pero tatsagay natin yan hanggang sa maubos natin yung langis na yan. Lumalakas na yung patak ng kanyang langis, ayan. Ang ating pressure ay ayan, nasa 95 PSI. Ayun, mga nakang bumubuga. Malakas na yung labas eh. Yun, dire-diretso na yung agos niya. Ayan o. Ang ganda. Ayan o. Nilalabas niya talaga yung langis at saka 141B. Tinutulak siya. Ayan o. So, yan yung final. Yun. Hanggang sumagitsit na ng gusto. Malinis na yan. Puro 141B na yan. Wala nang langis dyan. Ayan o. Wala nang langis na lumalabas. Purong 141B. Lamig. Ayan. Dati madilaw yan eh. Ayan, maputi na o. Sabihin 141B na yan. Naligtas natin. Ayan, malinis na yan. Ayan o. Wala nang lalabas na langis o 141B. Ibig sabihin, naubos natin yung laman sa loob. So, asimbolin na natin yan. Kakabit na natin itong kanyang condensing unit. Ubuhin natin yung kanyang condensing unit. Natin ang ilalagay. Yan yung magiging kasanyan, pero bago natin siya asimbolin, pinturahan muna natin para maganda-ganda naman. Ayun na. Gumanda na. Ubuhin na natin. So, palibhasa nga po ay nakita ko na maraming lumabas na langis. So magdadagdag tayo. Ayan. Lalagay tayo ng langis.
papalitan natin yung nawalang langis na nakuha natin sa evaporator section. So magsasalin tayo dito. Ayun, oh. Gagamitin nating filter dryer. Palibasa lahat ng mga ginagawa ko, talaga nagpapalit ako ng filter dryer. Ayan. Buksan natin. Ayun. So yan, ipiksa natin lahat. Bali, bababaran natin to ng almost 15 hours para sigurado tayong walang leak yung ating trabaho. Bababaran natin siya gamit yung ating nitrogen. So yan, binabara natin siya. Ayan, oh. 125 PSI. Sabay leak test tayo ngayon doon sa ating mga ginawa. Tingnan natin, baka may sumabit. Ayun. So okay naman, wala namang nakita tayo na leak. Ayan. So yan nga po, after ng 15 hours ay hindi nagbago yung ating pressure at okay na yan. Ipo-proceed na natin ang pagbabacuum yan. So yan po, matapos yung ating pahinda flushing, pagkatapos pinacuum natin, ayan, nagkarga na tayo. Ayan, operation na siya. Obserbahan lang natin yung ating ginawang ni-recoil. Ayan, yung ating bagong ni-recoil dito sa Sanyo. Ayan, tayo ay meron ngayong 10 PSI na nakukuha dahil bagong karga pa lang. Antayin natin siyang bumaba. Okay na yung ating recoil. Yung sukat na yan ay para sa mga 90 watts. Kasi ako sa wattage ako tumitingin eh. So bubuksan natin yung loob. Titingnan natin yung kanyang hazing. Kung maganda yung hazing niya. Ayan. Nilagyan na natin ng ilaw. Ang temperature niya ay positive 15. Titingnan natin kung kaya niya kunin yung negative 10. Pagka ganyan ang hazing na parang tubig na umaagos, ibig sabihin napakaganda ng system niyan. Malinis na malinis yan. Kaya yung kanyang flowing ay malinis yung daloy ng kanyang refrigerant dun sa loob o yung tinatawag na freon. Palibasa nga ay amperahe dun sa taas ay 8.5. Ayan ang nakukuha natin. Meron tayong nakukuhang 0.8 amperes. Pininturahan natin ng puti para kung halimbawang tumagas yung langis dito sa lugar na to, madali nating ma-identify. Shoutout nga po pala kay Sir Nestor Bakuto at kay Sir Wesley Karaan. Sila po ay naging nanonood sa ating mga video. Sila ay nasa Abu Dhabi. Maraming pong salamat. Mabuhay po tayo. Ingat po kayo palagi dyan. Bali, naglagay ako ng ice tubig dyan at saka temperature. Titingnan natin kung napatigas na yung yelo at saka kung anong temperature yung nakuha niya. Titingnan natin kung nakuha niya yung negative 10. So, buksan natin. So, ayun, no? Ayun. Negative 10. Ayan, nakuha niya. Ang kaganda ng yelo ba? Kumapit pa, yun. Ang tigas. So, at dito po muli tatapos yung ating isang project na ginawa nga natin isang sanyo na ni-recoil natin. So, marami pong salamat sa patuloy nyo pong panunod sa akin, pag-like, pag-subscribe. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay palaging sa ating lahat. Marami pong salamat. God bless po.